tingnan nyo, ditong dollars natin. Hanggang ngayon, dollars gapon ang kakao sa Bohol kasi 600 pa rin ang kilo. Ito na. Sako-sako na naman na grasya. Wow. Sa palagay nyo, pag kayo ang nasa katayuan ko, pupunta ka lang sa farm mo at saka mag-harvest, anong pakiramdam? Alam ko, hindi mo ma-explain. Kasi, ang sarap talaga pag tanim mo. So, ganito. Wow. For those who have health issues about their liver, may nagturo sa akin, hamuyan lang nimo. At saka gusto kong i-clarify bakit ako nagtagalog. Kasi may mga taong sinabi nila bakit daw nagtagalog ko, magbisaya na lang. Kasi ibang nangyari sa aking Facebook. Maraming nag-request sa akin na magtatagalog kasi may mga turo akong marami. Anong kaibahan ko sa iba? Maraming nag-reels, di ba? Walang boses, walang vlog. Yung music lang. Yun, naintindihan yun ng mga tao kung anong ginagawa. Sa case ko, mayroon akong ginawa, pero mayroon na akong itinuturo. Kaya, it is a public demand. Tandaan niyo yun, kasi mahal ko talaga ang mga Tagalog. And I want the message to disseminate equally, fairly to all kinds of people in this country and even in other countries. Kaya minsan, I speak also English. Looking forward that you can understand, despite of the barrier of the languages that we have. Kasi mayroon naman talagang hindi makintindi sa ating mga languages. Kaya nagtatagalog ako. Hopefully, it's very clear. It is understood to all. Kasi may mga taong nagsabi bakit ako hindi na lang magbisaya. Sabi ko, it's okay na magtagalog kahit nahirapan ako sa kalisod. At least, I help the Tagalog people to understand. Kasi marami akong Tagalog talaga na followers ngayon. At saka, mayroon din mga bashers na Tagalog. At least, maintindihan nila ang puntos ko. So, while eating, harvesting. Sarap. Ganito. Lubag-lubag lang yan eh. Lagay ito sa sako. This is intended for reproduction. The low reproduction meaning hindi ito ibilad at hindi rin ito gawing tablidya. This is intended for our farming here. Kasi sa taong ito, this first quarter of the year 2025 ay La Nina base sa sinabi ng Pag-asa. Kaya nga, gusto ko mag-produce ng maraming binhi ng kakao. Tulad ni Ma'am Krisme Yik-Yik Leones of Iceland na siya ay tumulong sa akin ngayon. Binili niya yung mga dwarfs ko na lubi at saka red banana, yung murado at iba pa. Mayroon siyang maraming kakawan. Natutuwa nga ako kasi yung mga followers ko, halos lahat mga farmers, silang Rustico Bregalamiton, mga farmers sila. Sila mga oy, mga tan, mga farmers yan, yung mga supporters ko. Hilig sa farm, yung si Cruz, sila mga Aragon, sila mga Sahulan, hilig sa farm, mga Ranyua, at marami pang iba, sila Mansidaris. So, kaya pala, may kasabihan, the same feather flocks together. So, habang ako'y kumakain, kasi gamot ito ng ating katawan, itong kakao, nanguha sa kugbunga. Nana. Tingnan yung dollars. Marami na. Kung ngayon lang isipin mo, magkapira ka talaga dito. Gawing tabliya. Mayroon kaming galingan dito. Ibinta mo, pira na. Pero, anong pinaka the best? Ang pinaka the best, yung magtanim ka ng marami para marami kang pira sa balang araw. Ganyan. Mayroong ang tao, doon sa isang disyerto, alam nyo ba? Karagsuom. Ganyan naman talagang buhay. Di madali. Pero, dalaban ka pa rin.
May tao doon sa disyerto, ang nangyari, uhaw na uwas siya. Nakakita siya ng isang pump wheel, yung bomba ba. Pero may tubig doon sa kabila. Pero may marka. Sabi ng marka doon, yung sinulat, kung gusto kang maligtas yung sarili mo, inumin mo. Pero kung gusto kang maligtas yung makasamahan mo doon na nagsunod sa kanya, ijabo, ibubo ba doon sa pump wheel kasi yan naman katiho na sa amo dire, na ata dire i-vlog na ko na one time nearer to Altam Farm, yung kung saan kami kumuha ng tubig pag-inom. Anong ginawa? Nagdesisyon siya. That's what he called love sacrifice. Binuhos niya lahat ng tubig doon sa galon, doon sa pump, kasi hindi pwedeng kunan karong Makati. Then, bumuhos ang tubig unlimited. Kung sarili inisip niya, ininom niyo yun, automatic. Pero, ang inisip niya, yung mga kasama niyang nagsunod sa kanya. Ganyan ang buhay. You need to know how to decide about your life. Kung gusto ko pira ngayon, pira. Ito pira, benta ko to. 600 per kilos dito, 800 per gantang or gawing tablidya kasi we have molder sir. Yan ang negosyo ng parents ko. Pero, anong mas mabuti? Paramihin muna yung kakao mo para marami kang harvest one day. Mapanunod pa ng anak ko. Marami pang mga tao magtrabaho sa akin. So, ganun ang aking mensahe sa inyo. Sana ganun ang utak nyo. Hindi yung utak pang sarili lang. Dapat ka natutuwa kayo pag magkapira ako sa Mita, sa Facebook kasi sinabi ko nga sa inyo, ibibigay ko yan sa mga trabahante ko at sa mga tao dahil mayroon tayong mga charities na ginawa at advocacy scholarship natin. Ganyan. Ibalik, I need to earn additional in order I can do more. Kasi ang hirap dito sa mundo pag wala ka talagang pira, wala ka magagawa. Yun. Pero ang iba, galit sa akin, baka daw magkapira ako. Yan ang nangyari. Pero it's okay. Problema na ninyo. Kaya nga, pagsuportaan yung aking mga contents, ang aking ginagawa, it's the same na tumulong kayo sa aking mga adikain. Tumulong kayo sa aking mga advocacies. Tumulong kayo dito sa ating mga workers. The more that we have a lot of plans here, the more I will hire more workers. Naisip niyo yun? Tumulong nga si Peregrina Galamitong, binigyan ko ng bagong unit ng Dascatter kasi hindi talaga ito madali. 5 hectares lang. So, ganun. Maraming bunga. Siksik, liglig itong isa nating puno ng kakao. Di ato pugso ng uban. Kaya for next time, episode na sad. Pero for now, kanisa atong kaon. Kay birahan na po nis ilaga. Oh, tingnan nyo, pira na. Daming pira. Ganun lang. Huwag mo na isipin ang sarili mo minsan. Mag-isip ka ng bigger. You will do something na isacrifice mo ang mga bagay-bagay sa iyong buhay upang makatulong ka mas lalo sa ibang tao sa iyong kapaligiran. Yan ang pinaka-the best. Yan ang pinaka-attractive sa mata ng Diyos. And because of that kind of mindset, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ako ginabless sa Panginoon. Bakit? Sapagkat lahat ng ginagawa ko, hindi ko para sa sarili ko. Hindi talaga. Yung income nga ng partner of life ko, binigay niya halos lahat sa pamilya niya. Yung income ko nga, ginamit ko lang sa aking advocacies ug sa atong pagpadagan din sa farm ug sa atong resort. Ganyan ang buhay. At the end of the day, mga matay naman tang tanan, ang importante, nakakontribute ka ug maayos ka tilingban a sort of memories and legacies. 5:10 sa Kadang Korinto, ingon si Pablo, each one of us will face at the judgment arena, hukman ta sumala sa atong mga gibuhat. Munang pinaka-the best nga investment nimo, not only investing in the land, like farming or whatever business. Another best investment, Matthew 6:19-21, yung mayroon kang ginagawa na pwedeng i-record sa Book of Life mo, Revelation 20:12. Ano yun? Ganito, kung ngayon ang isipin ko, ako ning gamong tabliya. Pero sa isip ko, hindi. Itatanim ko to. Itatanim ko.
for future usage para maraming makinabang. Okay? God bless you.